Okay, tuloy na natin to. Next is para kay Randy Molejona. Tama? Molejona. Ay, nabuksan ko na pala kanina. Close ko na to. Kaya na pala. Okay na rin. And, oy, nice. Very makabayan. I like it. And, yeah, nakita natin yung Sunwest. Pero yung nasa Luzon mo siguro yung Manila. Okay, so, yun lang naman. Tapos, ano pa yung pwede nating dito? Expenditure profile of top programs with highest project cost. Pero ang hinahanap natin dito yung ating 117576. Meron siyang poor about cost, cost. Ito lang yung number of projects pero per tapos dito sa first page. Yun, okay. Ito na yung pero wala yung total yata na 11757. Sayang na miss yung part na yun. Rate of project completion. Medyo mahirap mag-compare. Dapat ay nilagay na yung value, I think. Tapos, yun nga, ano ibig sabihin itong mga pula na to? Mindanao? Visayas, okay. Bakit walang Luzon? Um, bakit walang Luzon? Check nga natin Luzon dito. Ayun, nakatatakpan pala. And, okay. Dito ko pa ginamit, parang ganun. Tapos, number of anomalous. How do you say it's anomalous? Yan, gusto kong, dapat meron kang, narrative para maintindihan bakit siya na-consider na anomalous itong mga to. Ayan. So, I think that's the one lacking. Tas duration of project completion. 59, ano to? Months? Okay, months. Turnaround time in months. At I think nasa 3 yung 2025. So, check din yung mga values. Parang ganun, di ba? I like how parang neat tingnan and considering makulay. Kasi siguro familiar tayo sa colors ng ating flag. Parang ganun. But then again, yun nga, yung mga hinahanap, mag-stick tayo dun sa mga questions. Pero I like the overall, I mean, yung UI design, parang ganun. And the use of ribbons dito sa mga projects niya. Next. Guys, baka mamaya napupunan nyo parang medyo mabilis. Kasi parang paulit-ulit naman yung problem based dun sa ibang mga Kaya baka mamaya nalalampasan ko na kasi parang paulit-ulit nyo rin marinig yung ganung problema. Parang ganun. Ito yung hinahanap natin. Tapos, kaya lang nagmumukha siyang wala lang yung color lang talaga parang hindi itong mga part na to. Ayan, parang ganun. Ito yung overall, di ba? Parang, ayan, yung medyo siguro sa, parang sa choice of colors. Akala mo Tapos, sa kapag pinik ba siya, nagbabago rin yung iba? Parang hindi. Hindi nga. Oo nga, wala. Ayun. So, tapos, I like the icons by the way. Tapos yung grouping ng colors, it works. Pero yun nga, dito, statuses, tapos contractors, alisin dapat si no data. Okay, tapos, dito naman ay roads and bridges. Okay, pinag-iwalay niya. Next. So, isa pa lang yung 11 tas wala pa yung per year niya. Top 5 again. Tapos number of projects by status, total budget, versus project with no contractors. Wala pa rin yung ibang tanong.
about the project. Let's see. Yan, meron na tayong completion rate, good. Tapos yung total projects per year, okay, good. So, yung total ng nito ay nandun sa first page. Ayan, nag-iwalay. Guys, pagsama-samahin nyo. Tapos total projects and average turnaround time. If makikita mo, pareho lang naman na nandito. Itong, ano tawag nito? Value ng total project. So, dapat siguro cost naman dito para naman maiba. And turnaround time, yung ganun. Para at least mas marami ka maipakita. Tapos by region, okay. Project code, okay. And then, I think that's it. So guys, ang daming parang 3 out of 5 or 4 out of 5 net delivery na dito. Tapos yung magkahiwalay lang. Pero ayun, may mga na-miss na questions. So, yun siguro yung feedback ko dito na ang ganda sana ng niya yun, linis. But, I would expect something na complete sana yung nasagot yung tanong. Alright, I love the design. I think on my next project, baka pag possible, ganito yung gagawin ko na may breakdown na nakaganto. Although, gumamit din naman ako nitong ganito, kaya lang ginawa niya per program name, parang ganun. This one. Kailangan ko na yata maglagay ng yung buy me coffee link. Nakakaantok tong haba. Anyway, okay, nice. Okay, di ba? Nakita mo meron pa siyang ganun shades. As parang glass style tuloy yung naging effect. Parang naka-frost. I like that. Tapos, okay, 74 billion. Good sana to. Overall, pero project by year, sana nandito yung total. Kahit dito na nilagay yung total, para hindi sayang yung space, pwede rin. Pero half point kasi kalahati yung nakuha niya. Project budget by program, project by archipelago. Okay, nice use of parang ganun, pero by archipelago. Project duration. Yan, ito good to. Ito yung TAT. And, okay. Top 10 amount. Top 10 contractors by count. Okay, good. And, ayan, ni-reverse niya para magmukhang kabilaan. Good use of parang space, parang nagkaroon ng balance. And next page. Okay, wala pa rin yung ating 11,757. Project cost per year, project by year. Oh, ano pinagkaiba niya? Account, okay. Project turnaround time per region. Ayan. Ang ganda sana, no? Ang linis ng niya. Kaya lang, guys, yung huwag niyo kakalimutan talaga. Minsan, huwag tayo mag-overthink kung ano lang hinihingi sa atin. Yun ang unahin natin. And then pagkatapos na saka tayo mag-isip ng mga maidadagdag. Hindi ba yun yung ating extra mile? Parang ganun. And yun yung makakatulong. Pero if the first ask is hindi natin maibigay, di ba? May problema. Bagsak agad, parang ganun. Okay? Pero good job on the UI. And I love yung gantong parang ang laki ng numbers. Very striking. Pero yun nga, lacking naman dun sa questions na kailangan masagot. How about this one? Ito na naman yung icon na sobrang laki. Ayan, di ba? Napag-usapan na to. Pero tinry ko kasi liitan yan sa Power BI file. Tinignan ko, yes. So, yun nga yung problema. Hindi naka-fit, parang ganun. Or something. Basta may isang pipiliin doon. Tapos, yung mga gantong value na sobrang lalaki, minsan hirap ng basahin. So, mas maganda naka-format. Tapos, previous year. Ayan, may ganyan siya. How many ito gusto ko to. Nilagay niya yung questions mismo. Di ba? How many flood controls projects? Flood control projects are anomalous and how many per year? So, sabi niya, nagtag na siya ng anomalous kung ilan yung bilang. Tapos, paano nasabi? Like, guys, talaga yung methodology ninyo. Bakit nyo na-consider na
ganito yung ng mga anomalous ito, parang ganun, di ba? Yan. Or be careful din dun sa words. So, parang alleged, mga ganun lagay niya, parang di umano. Ayan. Para hindi para ba kasi inaakasahan mo na kagad, di ba? Parang ang sa atin magpo-provide lang tayo ng numbers or list ng parang possible na mga anomalous projects or sabihin na nating red flags. Yung ginawa natin, parang gano'n. And then, ito, oh good, may mga ganito. Okay, good, good, good. Who's the greediest of them all? Si Grinch. Yan. Si Sunwest dito. Okay. I think 8.9 ko kasama yung mga partnership. So, yan. Clean mo yung data sa name. It's a bit funny that the chart stayed the same even though I tried to filter the contractors that are considered anomalous and priority for ICI. I have no words for this. May sarili ka ng parang ganun. Pero okay lang yan. This one, anong issue nitong ating map? Wala naman. Nasa Luzon naman lahat pero naka per ka lang ang tawag dito. Dapat at least per province man lang or hindi kaya yung per city. Ayan. Pero meron naman pala mga hindi mga location lang yun. Okay. Ito lang talagang apat. Sayang yung map. Okay. Yun. So, balik dun sa basic 5 questions. Eto pala yung first page niya. Sorry naman. Ito, nakuha niya. Yay! Ayun ang lang, issue. Dapat lagi nasa kung ano yung pinaka first page na gusto mong pakita. Yun yung Good one. Comments good. Per year, good. Question number 1 is good. Eto guys, yung sinasabi ko na dapat nakaganto. Average turnaround time para sa akin hindi positive yung 93, 'di ba? Kasi parang yan yung sign na anomalous yung mga projects. Although 68 dapat yan, parang ganun. So, pero good yung na to. At least naglagay ka. Siguro double check your equations. Tapos what is the completion rate for flood control projects per year? Okay to. Top 5 contractors, very good. I like this one. Yan, may mga ganyan pa. Gandang insights. You can highlight some of the numbers para mas pag dinaanan ng mata. Kunyari, naka-bold tong 8.15, parang ganun, di ba? Tapos, mga ganyan, lalagay mo. Mas madaling And then, okay to. Good. 1, 2, 3, 4, 5 questions. Ganito sana, di ba? Para kaya lang may mga mali. Ayan, so, may isip dito ang average time and I think yun lang naman ang mali. Tapos, yung mga icons na nasa kabila, yun. Good to have filters like this one. Ayan. Siguro another suggestion, kung gagamit kayo ng parang ganitong filter pane, make sure na merong isang filter pane din na makikita lahat ng mga pinilter ninyo. Kasi once gusto kong tingnan na tinago ko to, hindi ko na makikita kung ano yung mga naka-filter, parang ganun, di ba? Yun. So, babalik na naman ako dito para makita. So, kung meron lang parang summary ng mga na-filter, mas maganda. Pero, good job dito sa na to. Aha, ayan. Tapos, dito tayo. Last one for this batch. Dapat pala 4 lang yung susunod kasi meron ako isang 6, no? So, sige, for this batch, ito. Project cost. Project count. Okay, good. Ito yung hinahanap natin. Completion rate. Turnaround time in months. Pero bakit 2.0? 2 buwan lang dito. Tama. 68 days. Ayun. Tama pala. So, dapat 2 point something pero yeah, close. Completed. Project status. Okay. Top 5, top 10 contractors. Top 5 hinihingi natin pero okay lang. Ito yung top 5 contractors by project count. Ito yung ating percent cost. Okay, good. Completion rate. Turnaround time, yun ang wala. Wala yung turnaround time dito.
sa page na to. Yan, dapat yun na nilagay dito. Oops, and then page 3. Parang ano pinagkaiba niya? May percent. Okay. So, dapat pinag-isa na lang. Yan, kulang ng turnaround time, I guess. Completion rate. Teka, nalilito ako Itong completion rate niya is more of turnaround time. Yung completion rate should be a percent kaya rate. Yan. So, be careful Parang ganun Kaya nalito ako. So, ang nawawala yung completion rate. Diba? Parang ganun. Okay, I guess that's for this batch. Good use of colors, I guess. Ayan, and could have been better kung nilagay lahat ng sagot sa questions dito sa first page. Okay.